Ang pinaka-common na problema ng mga cellphone owner ngayon, especially yung mga bagong bili, is kung paano nila mapapatagal yung battery life ng kanilang mga cellphone. Paano nga ba alagaan ang battery ng isang cellphone? Ikaw, tatanungin kita, paano mo inaalagaan yung battery ng cellphone mo? Alam naman natin sa panahon ngayon is non-removable na yung mga battery. So, magkakaproblema tayo kapag nag-umpisa na magloko yung battery natin. So, mahirap nang hanapan ng battery replacement. Okay, so sa video na to, pag-uusapan natin kung paano nga ba patatagalin ang battery life ng iyong cellphone. So, kung bago ka pa lang dito, subscribe ka muna and then click mo yung maliit na bell icon dahil marami pa tayong video na gagawin tulad nito para isa ka sa mga unang manonotify kapag may bago akong upload na video. So, yun na nga, after mo mag-subscribe, so let's start! So, ang unang-unang pag-uusapan natin ngayon is yung mga maling akala or yung maling paniniwala ng tamang pag-aalaga ng battery ng cellphone. So, yung unang-una dito is yung wag gagamitin yung cellphone kapag nagcha-charge. Sa panahon ngayon, bihira ka na lang makakakita ng mga cellphone owners na hindi nila ginagamit yung cellphone nila habang nagcha-charge. Unang-una, active yung mga tao sa mga social media tulad ng Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, at kung ano-ano pang mga social media dyan. Actually, maling paniniwala yan. Siguro half lang kasi pwede naman talagang gamitin yung cellphone habang nagcha-charge. Pero huwag na huwag kang maglalaro or huwag na huwag kang manonood ng mga video, ng mga movies habang nagcha-charge. Ang paglalaro ng mga online games, especially yung mga matataas yung graphics card, sila yung malakas makapagpainit ng cellphone. Siguro pwede mong gamitin yung cellphone mo habang nagcha-charge kapag siguro magte-text ka, may kailangan kang i-text or may kailangan kang i-chat or may mga binabasa ka ng article sa Google o kaya may mga tinitignan kang picture sa Facebook. So, mga ganun lang, mga light use lang. Pero kung manonood ka ng mga videos tapos maglalaro ka ng mga mabibigat na online games, makakasama yun sa cellphone mo. Alam nyo kasi mga kabady, isa sa mga pinakamalakas sumira ng integrity ng battery or ng battery life ng cellphone is yung init, yung sobrang init. Siguro pwede natin gamitin yung cellphone natin habang nagcha-charge pero light use lang. Okay, so wag mong gagamitin for heavy use. Pangalawang maling paniniwala is huwag na huwag ka daw gagamit ng charger na hindi para sa cellphone mo or hindi yung official na charger ng cellphone mo. Siguro dati kasi hindi pa ganun ka-smart yung technology noon. Yung mga chips kasi ngayon is sobrang advanced na. Sobrang smart na, sobrang tatalino na ng mga chips na nakalagay ngayon sa mga charging bricks, charging port ng cellphone natin compare mo noon. Lalo na yung mga bagong release from 2015, 2016 up to present. Yun kasi yung time na nagumpisa nang ma-develop yung mga charging brick tsaka yung mga charging port. Ang problema lang is kapag bumili ka ng mga charger na mumurahin or yung local, yung mga uncertified na mga charger na nabibili mo lang sa gilid-gilid or sa mga bangketa. Hindi kasi natin alam kung anong klaseng chips ba yung nilagay dyan and possible na mag-cause pa yan ng sunog. Ang masusunog yung charger mo, hindi yung mismong cellphone mo. Kasi for sure yung nakalagay na chip sa cellphone mo is nadedetect niya yung tamang papasok na charge sa kanya or papasok na kuryente. Marami naman mga trusted brand ng charger dyan like Anker, Ugreen, and whatsoever. Yun nga lang medyo pricey pero at least may assurance ka. Okay, so may peace of mind ka na baka masunog, ganyan. Ngayon kasi allowed na gumamit ng mga third party na charger. So pag sinabi ng mga cellphone brands dyan na huwag kayo gagamit ng charger na ganito, ito lang yung charger na gagamitin nyo, like Samsung, kung Samsung lang kayo, kung Vivo lang kayo. Sus, huwag na kayo maniwala doon. Marketing strategy lang nila yon para, alam nyo na, bilhin nyo yung products nila. Ito according to Android Authority na website, allowed na gumamit ka ng third party na charger pero sa mga trusted brand lang. At yung angkop talaga sa cellphone mo. Otherwise, wag na lang. So, it's not necessarily, hindi strictly na kailangan pag cellphone mo is Samsung din yung charger mo. Pag Vivo lang yung charger mo.
So, hindi na ganun. Pangatlong maling paniniwala sa tamang pag-aalaga ng battery ng cellphone is dapat i-drain or iba-battery empty muna yung cellphone mo bago mo siya i-charge. Yan yung mga sinaunang paniniwala. Sobrang luma at sobrang mali kapag in-apply mo yan sa panahon ngayon. Dati kasi nung mga panahon na nickel cadmium pa, mga nickel base yung battery, or para mas madali ganito, yung mga natatanggal yung battery nila, yung natatanggal yung back cover ng cellphone, tapos tatanggalin mo yung battery. Yan yung mga panahon na dapat dinidrain yung battery bago i-charge. Mga panahon ng Nokia 3310, mga ganyan. Yan, sikat na sikat yan, yung Nokia dati. Hanggang sa maglabasan na sila BlackBerry, sila LG, hanggang sa magsulputan na or nauso na yung mga touchscreen na sinauna. So, naglabasan sila Samsung, sila Apple. Yan yung mga panahon na kailangan mo munang i-drain yung battery bago mo siya i-charge. Ito mga kabady, may kwento ko lang. Yung tipong uutusan ka ng nanay mo, ng tatay mo, ng kapatid mo, na pumunta doon sa kapitbahay, tapos, manghiram ka ng universal na charger. Natatawa na lang ako. Naranasan ko kasi yan mga kabady. So, mga batang 90s lang yung mga makaka-relate dito. Okay, so, kung babalikan mo talaga, sobrang very nostalgic yung feeling. So, yun nga yung mga panahon na kailangan mo munang i-battery empty bago mo i-charge yung battery mo. Ngayon kasi is lithium ion na. So, bawal yun. And wag nyo i-drain yung battery nyo bago nyo i-charge. Kasi pag ginawa nyo yan, mababawasan yung life cycle or cycle count ng battery ng cellphone nyo. Ito para sa kaalaman nyo mga kabady, meron lang limited count or ng cycle count yung mga battery ng cellphone natin. Lalong-lalo na yung mga lithium-ion na battery. So, the more you discharge, the more na mas madalas mo siyang binabattery empty, the more na nababawasan din yung life cycle ng battery ng cellphone mo. Pang-apat na maling paniniwala is kapag iniwan mo magdamag yung cellphone mo na naka-charge, is ang tawag doon ay overcharging. Okay, so let's just say na totoo yun dati guys. Kasi yun yung mga panahon nga, gaya ng sinabi ko kanina, panahon ng mga nickel base, nickel cadmium na battery. Yan. So, bawal yun. Pero ngayon kasi masyado ng advance yung technology. May naka-install na smart chips sa mga charging port at charging brick ng mga cellphone natin. Ang tanong is, makakasama ba yung overnight charging? Sagot ko dyan is, oo, makakasama. Pero sobrang minimal lang, sobrang liit lang ng epekto nito. So, overall, hindi actually makakasama ang overcharging. At hindi rin maiko-consider na overcharging yon dahil automatic naman siya nag-i-stop once na ma-hit niya or maabot niya yung 100%. So, pag nabawasan ulit yon, for example is 98, 99, mga 97, ganyan. Tsaka lang siya ulit mag-charge, tsaka lang ulit siya hihigop ng panibagong kuryente. So, hindi totoo na kapag iniwan mo na naka-charge, magdamag yung cellphone mo, ang tawag doon is overcharging. Lalong-lalo na yung mga bagong labas ng cellphone ngayon. Basta ang gamit mo is yung mga trusted brand na mga charger. So, doon tayo sa charger makakatalo. So, yung panghuling paniniwala na ito, kapag daw enough mo yung mga services like Bluetooth, Wi-Fi, data, GPS, location, and synchronization, at yung mga apps na nagra-run sa background ng cellphone mo. Okay, so kapag hinayaan mo lang daw yon na naka-on palagi, mauubos agad yung battery mo. Well, oo dati. So, totoo yan. Pero ngayon kasi, hindi na nagmamatter yan. Sa ganda kasi ng technology ngayon, sa sobrang advance ng technology ngayon, when it comes
mga battery, especially sa mga chips na nakalagay sa cellphone mo, lalo na sa SoC. Yung mga Bluetooth kasi ngayon, kusa na siya nag-i-stop or nagba-battery saving mode kapag hindi na siya ginagamit, pati yung mga ibang service ganun din. Okay, like yung Wi-Fi, yung mga GPS, ganyan. Kusa na silang nag-i-stop sa sobrang advanced ng technology ngayon. Sobrang tatalino na ng mga operating system ngayon kasi kaya na lang i-determine kung kailan lang nila i-activate yung mga services na yun. Yung mga hardware na yun, like yun nga, yung Bluetooth and other services. So, siguro dati nagmamatter pa yun, pero ngayon, hindi na. Siguro kung ang Android version mo is nasa KitKat pababa, kung meron pa bang gumagamit ngayon ng KitKat, kailangan mong i-consider yun. Kailangan mo talagang i-off yung mga services na yun. Yun nga, yung like yung Bluetooth and yung Wi-Fi and so on and so forth. Pero kung ang Android version mo is nasa Nougat pataas up to now na Android 14 and malapit nang ilabas yung Android 15, siguro okay lang yan. Hayaan lang na naka-on yan. Kahit hindi mo patayin yan, kusa na yan mag-deactivate or malilimitahan ng system mo, ng operating system mo yung activity ng mga yan. Okay, so hindi na nagmamatter ngayon yan. Okay, tapos na tayo dun sa maling paniniwala. Okay, so ngayon, ano naman yung mga dapat na hindi mo ginagawa sa cellphone mo? Okay, so unang-una, wag kang maglalaro ng mga games, mga online games. Yung mga ML players dyan, mga CODM players, PUBG, or kung ano-ano pang klase ng games na nauuso ngayon. So sa mga gamers dyan, makinig kayo. Kung gusto nyong tumagal ang battery ng cellphone nyo, kung importante sa inyo yung cellphone ninyo, and for sure naman, importante sa inyo talaga yung cellphone nyo. Maliban na lang talaga kung marami kang pambili ng cellphone, well, i-disregard mo yung sinasabi ko. So, yun nga. So, kung gusto mong tumagal yung battery life ng cellphone mo, wag kayong maglalaro ng online games habang nagcha-charge. Pero yun nga, payo lang naman to sa mga dapat at hindi dapat na ginagawa ninyo sa cellphone ninyo. Nasa sa inyo yan kung susundin nyo. Kung gusto mo tumagal yung battery ng cellphone mo, wag kang maglalaro ng mga online games. At wag ka rin manonood ng mga video at yung mga movies or anything na matataas yung mga graphics card. Kasi dalawa yung nagtatrabaho dyan, yung SoC at yung mismong CPU. Kapag nagsasabay kasi yung dalawa na yan na magtrabaho, mabilis umiinit yung cellphone. Ang tawag kasi doon is parasitic discharge. Kapag yung intake at yung discharge, okay, yung pagpasok at paglabas ng kuryente is parehong-pareho, hindi na maintain ng battery mo yung charge, yung tamang charge. Ang nangyayari kasi dyan is na de-deteriorate or na de-degenerate yung quality ng cell na yon. At saka pinakamalaking factor nga dyan is yung init, yung sobrang init. Ito fun fact lang mga kabady para maging aware kayo. So just in case na hindi nyo pa alam, ang pinaka-safe na init ng cellphone natin, alam ko mahirap malaman exactly yung temperature ng cellphone mo ngayon. Pero ayon sa mga Android expert, statistically, pag na-maintain mo yung init ng cellphone mo from 20 to 30 degrees Celsius, within 1 year, yung 100% ng battery capacity ng cellphone mo, bababa lang siya ng 20%. So, from 100%, magiging 80% lang yung kayang i-hold na charge ng battery mo. Ngayon, kung tumaas naman hanggang 40 degrees Celsius, pag 40 degrees Celsius kasi, parang lagnat na yan. Mataas na lagnat ng bata. Ganyan. So, pag gano'n na yung init ng cellphone mo, parang mainit na lagnat na, I think possible na mag-convulsion na yung bata dito pag ganito, if I'm not mistaken. So, kapag ganyan na, after 1 year, 60% na lang yung kayang i-hold na charge ng battery mo. So, from 100%, after 1 year, 60% na lang yan. Oo, nakikita mo siyang nagcha-charge up to 100%. Pero ang totoo niyan, 60% lang talaga yon. So, ang baba na nun.
Battery capacity or battery health ang tawag doon. Pansinin nyo, pag bumili kayo ng mga second hand na iPhone sa Green Hills, meron dyan nakalagay 90% battery health, 60% battery health, 80% battery health. So, ganyan. So, isa yun sa mga tinitingnan or kinukonsider kapag bumibili ka ng second hand na cellphone or second hand na iPhone sa Green Hills. Pero may mas malala pa dyan mga kabady. Ngayon, kapag umabot na yung init ng cellphone mo, 60 degrees Celsius, as in, yung init niya is nakakapaso na hindi mo na kayang tagalan na hawakan. Kapag na-maintain mo na ganun palagi yung kainit yung cellphone mo, within 3 months lang, ang kaya na lang i-hold ng battery ng cellphone mo is around 60% din. Or worse, baka mas mababa pa dyan. So, kung nung 40 degrees Celsius ka pa lang, 1 year pa bago ma-hit yung 60% battery capacity ng phone mo. Dito kapag na-maintain mo yung 60 degrees Celsius ng init ng cellphone mo, within 3 months lang, may hit mo na yung 60% battery capacity ng cellphone mo. So, kung umabot ka ng 1 year na laging 60 degrees Celsius yung init ng cellphone mo, siguro nasa 40 to 50% na lang yung kayang i-hold na charge ng cellphone mo. And yun na yung time na may stress ka lagi dahil kaka-charge mo pa lang, magcha-charge ka ulit dahil lobat na agad. Isa pang factor na dapat di mo ginagawa pero nagagawa mo, malamang, is yung iniiwan mo yung phone mo na naka-charge overnight. Though hindi siya overcharging na matatawag, gaya ng sinabi ko kanina, pero hindi ibig sabihin nun na hindi siya masama sa cellphone. Masama pa rin yun. Kasi kahit na maliit yung epekto nun, nagkukos pa din yun ng init. So magdamag siya nakasaksak yung charger mo doon sa cellphone mo para mag-charge. Yung init niya hindi nawawala. Mainit pa rin yan kasi nag-e-exude pa rin or nag-flow pa rin yung kuryente. Labas-pasok pa rin yung kuryente. Although maliit na epekto lang yan, isa pa rin yan sa reason para ma-deteriorate or ma-degenerate yung battery in a long run. So, pag tagal-tagal niyan, diyan ka nasasakit ang ulo mo. Tapos, ito, may dagdag ko lang mga kabady. Pansin ko kasi yung mga ibang tao, kapag natutulog sila, yung cellphone nila nilalagay nila sa ilalim ng unan nila. Which is hindi nila alam, sobrang mali pala nun. Pwede kasing mag-cause yun ng overheat, pag-overheat. Especially kapag maraming naka-open na apps sa background. Ito according to Silicon Valley mga kabady. Yung mga ganyang practices, yan yung kadalasang nagkukos ng boot loop. Okay, so yung paikot-ikot lang na ganun, boot loop. Ngayon, tapos na tayo dun sa mga di mo dapat gawin. Ano naman yung mga dapat mong gawin para ma-preserve mo yung battery life ng cellphone mo? Sobrang importante nito kasi alam ko, hindi lahat kaya itong gawin kasi hindi ito yung nakaugalian or nakasanayan ninyo. Especially mga gamers. Pero sasabihin ko pa rin, ito yung mga dapat mong gawin. Iwasan mo mag-battery empty, tapos from 0 to 100% ng madalas. Paminsan-minsan okay lang yan. Pero wag nyo uugaliin kasi mababawasan yung cycle count ng battery mo. Limited lang kasi yun. If I'm not mistaken, around 300 to 500 cycles lang meron ang isang lithium-ion battery or equivalent ng 2 to 3 years. Minsan nauunang maubos yung cycle count bago umabot ng 2 to 3 years. Depende sa lifestyle mo or sa paggamit mo ng iyong cellphone. And depende din sa mga manufacturers kasi minsan mas mababa yung cycle count compare sa iba. Ang problema kapag madalas ka nagba-battery empty, tapos 100% ka ng 100% lagi, from 0%, masama yun. Yun nga, mababawasan yung life cycle ng battery mo.
Ang best way na gawin mo is, i-maintain mo na lagi kapag nag-charge ka is 30 to 40%. Yan yung pinaka-safe. Kasi hindi siya magka-count as life cycle ng battery mo. So, from 30 to 40%, charge ka na, pero wag mong papaabutin ng 100%. I know mahirap yan kasi halimbawa lalabas ka, kailangan full charge ka. Okay lang yun, basta minsan mo lang siyang ginagawa. Pero kung lagi mo siyang ginagawa, mabilis madideteriorate or madidegenerate yung battery mo. The best na gawin mo is from 30 to 40% charge ka na, and then tanggalin mo, hugutin mo sa saksakan kapag 85, 90, ganyan, 95. Huwag mo siya paabutin ng 100%. Ngayon, kung hindi talaga kaya, ang pinakasolusyon dyan is magdala ka na lang ng power bank kung aalis ka. Pero kung hindi mo talaga kayang gawin, at least alam mo kung bakit mabilis na deteriorate yung battery ng cellphone mo. Isa pang kailangan mong gawin kapag nag-charge ka is alisin mo yung case. Mapa jelly case man yan or silicone case or kahit ano pang klase ng case yan. Alisin nyo. Kasi nga ulitin ko ulit, yung init or yung heat ay isa sa mga reason kung bakit mabilis nade-deteriorate or nade-degenerate yung battery ng cellphone mo. So kapag nag-charge ka, mas mainam na alisin nyo yung mga case. May mga case kasi na nagtatrap talaga ng init. If I'm not mistaken, yung leather case, yan talaga yung malakas makapag-trap ng init. To be safe, tanggalin nyo na lang yung case while charging. In that way, hindi na siya aabot ng 40 degrees Celsius yung init gaya ng sinabi ko kanina. Lalong-lalo na yung mga fast charger, yung charger mismo or yung phone. Sila yung mas prone talaga sa init. Kasi yung mga fast charger, mabilis pumasok yung kuryente dyan. Ang bilis uminit ng phone. Pansinin nyo pag nag-charge kayo, 0, 10% ganyan yung battery nyo. Saksak nyo yung charger sa phone nyo, and then balikan nyo after 15 to 20 minutes. Balikan nyo, tignan nyo, sobrang init ng phone nyo. Kung hindi nyo nararamdaman kasi may case kayo, sige, alisin nyo yung case nyo. Tignan nyo, sobrang init ng sa loob. So, hanggat maaari, alisin nyo na lang sa case. And then, ibalik nyo na lang after nyo i-charge. Or kapag gagamitin nyo na yung cellphone nyo. Pag nag-charge din pala kayo, wag nyo ipapatong sa ibabaw ng TV pag nag-charge kayo. Kahit sa ibabaw ng mga microwave, sa rep, ganyan. Or any appliances na umiinit. Wag nyo ilalagay sa ibabaw ng mga yan. Yung phone nyo while charging. Kasi posible na uminit din yung phone niyo. Another thing, ito may dagdag ko lang mga kabady. Wag ka mag-charge ng phone mo sa tabi ng bintana na natatamaan directly ng sikat ng araw or yung nabibilad kumbaga. Kasi isa din yun dahilan para mabilis uminit yung phone mo. So yung bottom line lang naman dito is iwasan nyo yung mga bagay or yung mga gawain na nagkokos ng init ng cellphone mo. Otherwise, mabilis madeteriorate ang battery ng cellphone mo. And last thing, kung maaari, i-turn off nyo yung phone nyo while charging. And buhayin nyo na lang ulit after nyo mag-charge. Unang-una, mabilis siya mapupuno. Pangalawa is mas safe yun kasi nga hindi sumasabay yung mga services like Bluetooth, Wi-Fi data, or yung mga apps na pwedeng makiagaw sa pag-charge. So, mas healthy yun. Pero I'm sure hindi nyo magagawa lahat ng mga sinabi ko, pero at least may idea kayo sa mga dapat at hindi nyo dapat na ginagawa. In that way, kahit maliit lang na bagay, maaalala nyo na may mga ganyan pala. May ganito pala na dapat at hindi ko pala dapat gawin. So, yun lang, at least, kahit papaano, ma-preserve nyo or ma-maintain nyo at least yung battery life ng cellphone nyo. At ngayon, may idea na rin kayo kung bakit mabilis mo na-deteriorate yung battery ng cellphone niyo. So, ayun, hanggang dito na lang. Kung nagustuhan nyo yung video na to, may like button dyan. And sana may natutunan kayo.
And kung meron man, pakisubscribe na lang. So muli, ito po si Trix Body PH. Tandaan, daig ng tao matanong, ang tao nagmamarunong. God bless po sa lahat. Yun lang. Salamat.